salamat. Thank you, Brother JC, sa napakaganda nating service, sa ating worship team, sa ating mga nag-welcome, sa lahat ng mga teachers ngayon, sa mga media team. Purihin natin ang Diyos, sa ating mga musicians. Salamat sa inyong buhay na lahat tayo, pantay-pantay tayo lahat sa Panginoong Diyos. At there will be a time, gawin natin ito para sa Panginoon, dahil naniniwala tayo one day, meron tayong reward sa ating Panginoong Diyos. Okay, so yun po, praise God sa ating mga first-timers. Kung meron man pong first-time, meron po bang first-timers dyan? Pakiwagayway po ng kamay kung meron ho. Pero kung puro old-timers ang lahat, praise God. Hallelujah. So, ngayon pupunta tayo ngayon sa pagtuturo sa ating katuruan ngayon patungkol sa Blessed Hope Part 2. Napakinggan natin last week yung Part 1. Ngayon pupunta na tayo sa Part 2 series po ito dito sa main church natin, sa mother church po natin dito sa Vienna. So yun po ang ating patuloy na itinutulay sa mga churches, sa mga Great Awakening, Europe hanggang Pilipinas po yan. So yun, Blessed Hope Part 2, Casting Our Crowns. Sandali, share ko lang po. Yan. Blessed Hope. Okay, sabi niya dyan, Part 2, Casting Our Crowns. Revelation 4:10 to 11. Okay? Yan, sabi niya dyan, Revelation 4:10 to 11 sa New Living Translation, the 24 elders fall down and worship the one sitting on the throne, the one who lives forever and ever. And they lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power." So yun, kaya one day tayo din, pagkatapos na tayo ay pumunta sa judgment seat of Christ, kikiluhin lahat yung ano natin doon, padadaanin sa apoy lahat yung mga services natin doon dito sa lupa. Okay, para yung hindi masusunog, may reward tayo. Pero kung dumaan sa apoy at nasunog, ibig sabihin, plastic yon. Okay, so ibig sabihin, kapag tayo ay naglilingkod, gawin natin for the glory of God. Not for our glory, but for the glory of God. Para huwag mawala ang ating reward sa ating Panginoong Diyos. So yun. Kaya yan po pag-uusapan po natin, patuloy natin i-remind, ito yung set up natin as a church. Ito po yung tayo po natin. We respect yung tayo ng ibang churches, pero ito po yung tayo po natin. Okay, nasabi po niya dyan, sa makikita natin yan yung rapture. Makita natin po dyan yung rapture sa 1 Thessalonians 4:16 and 17. So sabi niya dyan na ang Son of God ay bababa, the Lord Himself will descend from heaven, at tayo po ay mararapture, tayo po ay lilipad. Okay, lahat ng mga believers, lahat ng mga Christian, lahat ng mga merong Kristo na buhay, lilipad tayo sa ere. Okay, at lahat yung namatay na believers, yung mga patay na believers, okay, lilipad din sila. Okay, sa pamamagitan sa panimula doon sa pagtunog ng trompeta ng Diyos. Pagka nandyan po sa 1 Thessalonians 4:16 and 17. Pag tumunog yun, tutututut, sabi niya, mabubuhay yung mga patay. Okay? At pag lumipad sila, magkakaroon sila in the twinkling of an eye, sabi niya sa 1 Corinthians 15, 52-53. Sabi niya doon, in the twinkling of an eye, ang ating mortal bodies, magkakaroon tayo ng glorified body, kasi itong body na ito, hindi ito panlangit, kasi nadungisan ito. Kailangan palitan ito ng Diyos ng glorified body, yung panlangit, yung tatagal sa presensya ng Diyos. Kasi itong katawan natin, hindi tatagal ito. Kung ito ang dalhin mo sa langit, hindi tatagal. Kaya kailangan bubuhayin tayo muli. I-snatch up tayo ng Panginoon. Saan? Kapag dumating yung rapture of the church. Si Kristo, bababa din siya. Okay, sabi niya doon, descending from heaven, susunduhin tayo. Okay, sa ere. Hindi mo na siya tatapak sa lupa. Okay, yan po yung pagsundo pa lang. Mas snatch up naman po tayo. If you have a Jesus, kung meron kang Jesus sa puso mo, makakasama ka sa rapture. Kung totoo yung Christianity mo, makakasama ka sa rapture. Okay, pagdating doon sa rapture, na lift up na tayo, na caught up tayo in the air, haharap tayo ngayon sa judgment seat of Christ. Yan ang tinatawag nilang Bema Judgment. Ang Bema Judgment, Greek word yan ng
stage ng judgment. Parang ganon, kaya lantaran yan. Mataas, elevated siya, kaya makikita ang lahat. Kaya lahat yung ginawa mo, padadaanin sa apoy. Kaya makikita natin doon kung talagang original siya. Kaya lahat ng pagsiservice lead natin, gagawin natin for the Lord para pagdating ng apoy, hindi matutupok. Kundi, pagka yung hindi natupok, hindi naapoya, hindi nasunog, meron tayong reward. Hallelujah. Kaya tapos, after that, pupunta tayo dito, marriage supper of the Lamb. Kaya yun po, lagi nating ini-explain ito. Kaya yan po ang mangyayari sa ere. Yan po ang mangyayari sa presensya ng Diyos, sa presence ni Kristo. Ikakasal tayo. Kaya kayong mga, sabi ko nga, kahit dito kanina, sa lahat ng mga hindi pa naka-experience ng wedding, may pag-asa tayo. Mai-experience, isipin mo si Kristo na. Si Kristo na, ikakasal niya tayo. Hallelujah. We will be one with Him. Diba? Marriage supper of the Lamb. There will be a celebration. Merong celebration. Kaya yun po yung makikiisa na tayo kay Kristo forever. Kaya sabi niya sa 1 Thessalonians 16:17, and we will be with the Lord forever. Kaya kapag ka na-rapture tayo, we will be with the Lord forever. Hindi na tayo mababackslide kasi kasama glorified, nasa glorified body na tayo. At dito sa the return of Christ, yan po yung panahon na bababa si Kristo for the second time around. Okay, yan po yung second coming. Ibig sabihin, yan po yung tatapak na si Kristo, yung paa ni Kristo tatapak sa lupa, sa mundong ito. Kaya po, kaya siya ang maghahari sa Israel. Kaya siya ang uupo sa Israel. At siya ang maging presidente. Siya ang maging hari ng buong mundo for 1,000 years. Kaya meron tayong word na millennium. Okay, ang millennium, ibig sabihin 1,000. Okay, kaya maghahari si Kristo sa lupa ng 1,000 years. Ano ang mangyayari kay Satanas? Ibabaon, ikukulong si Satanas for 1,000 years. Kaya yung meron tayong 7 years of tribulation, yan po yung sinasabi natin, yun ang mangyayari sa taas, judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb. Ano naman ang mangyayari sa mga hindi na rapture? Dadaan sila ngayon sa 7 year of tribulation. Isang tribulation na 3.5 years at saka isang 3.5 years na great tribulation. So yun po yung matindi. Kaya maghahari naman ito, si Antichrist ang maghahari. Kaya lahat ng mga hindi magpapatatak ng Antichrist, mark of the beast, during the 7 year of tribulation, pagka hindi ka magpapatatak, pupugutan ang ulo mo. Pero kung magpapatatak ka, hindi ka pupugutan ng ulo. Kaya ang hirap yung salvation during that time. Grabe, gera. Diyan po nakalagay lahat yung 21 na salot. Ano yung 21 na salot? 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls. Yan po ang mangyayari. Kaya puro pagdurusa, puro gera, puro sakit, puro famine, puro paghihirap, lahat yon. Kaya para ang tao, lahat ng mga ay talagang hahanapin nila ang Diyos. Kaya may great tribulation para yung Israel kikilalanin niya later on na ang Messiah na dumating ay maniniwala na sila na si Hesus Kristo yung totoong Messiah. Wala na silang hinihintay na iba kundi si Kristo. Okay? So yun po. Kaya yun, kung maiiwan ka, hindi ka makakasama sa rapture. Pero wag ka munang lumipad kasi wala pa naman. Otherwise, baka iba niliparan mo, masasaktan mo sarili mo. So yun po, dadaan ang dyan, kaya ang salvation dyan, pugot ulo. Yan, dito nga, paso na lang ng plancha, ang sakit-sakit na doon pa kaya. Pupugutan ko ang ulo mo kung i-deny mo kung hindi mo kung ang tawag nito, kung i-deny mo si Kristo, mapuputulan ang ulo mo. Okay? Pero kung i-deny mo si Kristo, maliligtas ka. Kaya lang, for eternity ka na. Para kay Satanas ka na. Kasi mamarkahan ka nila. Kasi tatatakan ka nila. Ibig sabihin, pagmamay-ari ka na ni Satanas. At yan po ay dadalhin, itatapong ka later on sa dagatang apoy. Wala nang pag-asa. Total eternal separation. Kaya eternal death. Forever, eternity kang pahihirapan ng apoy. Uod na hindi mamamatay doon. Ayaw kong mag-inject ng fear sa inyo, pero gusto lang nating i-emphasize ito, na ito ang pupuntahan pag hindi ka tumino, hindi mo ayusin ang relasyon mo sa Diyos. Pag nabubuhay tayo sa kasalanan, itigil na natin, ayusin na natin, para bakit? Makasama tayo
sa rapture ng church. So yun po, kaya the return of Christ. Okay, and then later on, there will be, doon po sa eternity, there will be new heaven and new earth. Katulad ng sinasabi ko, kung alam na natin ang kwento, kaya ako kinukwento ito, hindi para magmagaling sa inyo, kinukwento natin ito, para bakit? Alam na natin na sa bandang huli, panalo na tayo. Kaya kung alam mong panalo tayo sa huli, langit tayo sa huli, ba't ka pa manlalamig ngayon? Ba't ka pa magpapapetiks-petiks ngayon? Bakit ka pa magtatamad-tamad sa spiritual mo? Bakit ka pa mabubuhay sa mga kompromiso o compromise na buhay? Di ba? Bakit ka pa nabubuhay sa kasalanan? Bakit mo pa pinagtatayuan yung pride natin? Kung panalo din lang tayo later on, totohanin natin ngayon, lalo tayong magsumiklab, lalo tayong maglingkod, lalo tayong mag-apoy, lalo tayo na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, ito po ang maliwanag na plataforma ng Diyos sa end times. Kaya napaka-importante na tayo po ay mabuhay sa tama para bakit hindi mo na kailangan pumunta sa tribulation. Sana sa judgment seat of Christ, sana sa marriage supper of the Lamb, at kasama natin si Kristo sa second time around na bababa sa Revelation 19 verse 11, bababa tayo with Christ. At tayo na po yung maglilingkod sa kingdom ng Diyos. At hindi na tayo matutukso sa mundong ito. Kahit kasama na natin si Kristo, nandito pa tayo sa mundo, okay, i-restore pa naman ang Lord ang mundong ito kasi sira-sira yan pagdating ni Kristo, aayusin pa niya ang mundo. Pero kasama na tayo. Okay, with the glorified body and the fleshly body na natira pa dito na kasi may matitira pa din eh. Okay, so maglilingkod tayo for 1,000 years with the Lord Jesus Christ. Sa bandang huli, panalo na. Di ba? Pagka nanonood tayo ng sine, yung mga palabas sa TV, mga takilya pa noon kasi eh. Mga takilya palabas na sa TV noon. Di ba? Pag alam mo na yung kwento, panalo na yung starring. Bugbog sarado ngayon, pero later on panalo siya. Kaya ikaw na nanonood, yung kasama mong bata, di ba? Naninervyos sila, pero tayo, relax lang tayo kasi alam natin sa bandang huli panalo tayo. Kaya ganoon sana tayo. Amen? Kaya alam na natin sa bandang huli, prinipreach na natin sa bandang huli, panalo tayo. Hindi tayo dadalhin sa mali at hindi tayo dadalhin sa kasalanan. Hindi tayo dadalhin sa kapahamakan, dadalhin tayo sa tamang buhay at tamang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga anak dyan, sa Torco, sa Lati, sa wherever you are, sa Finland, mahal kayo ng Diyos. Kaya kami seryoso po sa pagpapastor namin at madala namin kayo. Kaya minsan, syempre, nagsasabi din kami sa inyo na ito, ganito ang dapat natin gawin. Sana ang prayer natin sumunod din kayo. Para bakit? Hindi tayo, para mangyari yung kalooban ng Diyos. Hindi dahil sinasabi namin ang nagko-correct kami, hindi dahil galit kami. Nagko-correct po kami, hindi dahil sa church. Nagko-correct po kami dahil bakit ito yung sinusunod natin ng salita po ng Diyos. Kaya wag nating anuhin yun. Later on, iko-correct din kayo ng mga iba, iko-correct din kayo ng mga leaders natin later on. Normal yan sa buhay. Para kasi kasi wala tayong mata sa likod eh. Hindi natin nakikita ang lahat. Meron tayong blind spots. Lahat tayo may blind spots. Even me and Pastor Julie, meron kaming blind spots na iba ang makakakita. Pag sinabi nila, ay, okay, sorry. Di ba? Pag sorry. Okay, next time bantayan ko yun, hindi ka na uulitin. Salamat at sinabi mo. Di ba? So nagsasabihan tayo ng para umayos, para maprapractice natin. Sana yung relasyon natin sa Panginoon, yung pag-uugali natin, nahuhubog, transformational siya. Kaya ang nangyayari sana sa church natin, pabago ng pabago, patransform tayo ng patransform. Yung ugali natin, pang-rapture. Hallelujah. Pakisabi sa katabi, pang-rapture tayo, kapatid. Hallelujah. Sige, pakisabi. Ayan, sa likod, sa tao, sa likod naman, pang-rapture tayo, kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord, Holy Spirit. Sabi niya rito, the Great Tribulation. Kaya yun po, sa the Great Tribulation, sabi niya dyan, sa 24 Matthew 24:21, for then there will be great distress, great tribulation, unequaled from the beginning of the world until now and never be equaled again. If those days had not been short,
has not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Kasi ano ang elect? Na elect, wala namang ibang pinili ng Diyos kundi ang Israel. Hindi dahil ayaw niya yung iba, ayaw niya Pilipino, ayaw, hindi, mahal niya tayo. Okay? Kaya lang may pinili siya. Covenant niya yun eh. Kaya yun po, kaya even those days will be shortened because of the na-elect, pinili ng Diyos. Okay, binoto ng Panginoon. Okay, ang Israel. Hindi pa rin nagbabago kasi yun, yung covenant ng Diyos sa Israel. Kahit na may Diyos, suwail pa sila ngayon, hindi pa nila kinikilala na si Kristo ang Misaya, pero there will be a time na kikilalanin talaga ng Israel. The Lord Jesus Christ is the true Misaya. Hallelujah, tagapagligtas nila. Okay, next, sabi niya dyan, Antichrist and Great Tribulation. Kaya yung Great Tribulation, yan na po yung panahon na naghahari si Antikristo. Bakit Antikristo? Ibig sabihin, kokopyahin niya lahat yung ni Kristo at hindi niya ibibigay ang papuri sa original na Kristo. Pupunta siya, worship me. Siya na ang magpapa-worship. Okay, sabi niya dyan sa Daniel 9:27, and he will enter into binding and irrevocable covenant with the many, for 1 week, 7 years. But in the middle of the week, he will stop the sacrifice and grain offerings for remaining 3.5 years. And on the wing of abomination will come one who makes desolate even until the complete destruction, one that is decreed is poured out on the one who causes the horror. Kaya magbabago siya. Kaya yung pakikita natin yung diagram dyan, 3.5 years, pagbati-batihin niya ang mga tao, ang mga presidente. Okay? At later on, bigla siyang nagbago, na-deceive. Maraming madi-deceive. Yung 3.5 years, puputulin niya yung covenant niya at doon na malalaman na siya po si Antikristo. 2 Thessalonians 2 verse 9, this man will come to do the work of Satan with counterfeit power and signs and wonders. Mag-ano din siya ng signs and wonders. He will use every kind of evil deception to fool those on their way to destruction because they refuse to love and accept the truth that would save them. Kaya yan po ang gagamitin ni Satanas yan, no? Magkaroon ng counterfeit. Kaya every kind of evil deception to fool those on their way to destruction. Yung mga hindi naniwala, sila ang madideceive. Pero kung alam mo sana ang Word of God. Yung kaya napaka-importante ang may Word. Meron tayong Biblia. Meron tayong tayo sa Bible. Para yung pananampalataya natin. Kasi pag malalim tayo sa Word, hindi tayo paekes-ekes na Kristiyano, hindi yung konting tampo ka, konting lang, aalis ka, konting lang, hindi ka na mag-church. Di ba? Na hindi pang rapture na ugali yan. Kaya dapat pag kinokorek tayo, di ba? Nag-uusap tayo para ayusin kasi normal sa pamilya. Hindi ibig sabihin ng isang church, halimbawa may conflict, halimbawa lang, wala pa naman, di ba? O halimbawa may conflict, ay naayos. Hindi ibig sabihin masama tayo na church, kundi normal sa pamilya. Kaya lang, magkaroon tayo ng courage, di ba? Courage enough na pag-usapan natin, ayusin natin para magkaroon ng pagpapatawaran. Yan po ang gusto natin minsan. Kaya lang ang nangyayari, dahil hindi natin alam ang gagawin natin, we shut down. We blinak na lang natin yung tao na na natin. 'Di ba? Ang dami na nating ginawa, hindi ka na 'di ba? Hindi ka na ma-contact. Please, mag-ugaling pang-rapture na tayo. Kaya mga kapatid, napaka-importante ang maayos tayo kasi malapit na. Hindi natin alam, baka mamayang gabi. Hindi natin alam, baka bukas. O kung hindi man dumating, hindi mo alam din yung buhay mo. Baka mag-shutdown na yung paghinga mo. Kasi maraming natulog pero hindi na gumising. Kaya napaka-importante. Kaya importante yung ready tayo. Importante talaga yung maayos tayo sa harapan ng Panginoon. Amen ba kayo? Pakisabi sa katabi. Amen ka ba kapatid? Hallelujah, Jesus. Okay, yan po yung 7 seals na sinasabi ko. Yan po ay mangyayari ito doon sa time of the Great Tribulation. Okay, sa time ng 7 years. Okay, ito po yung 7 seals. First 3.5 years, meron pong ito. Ito po yung mangyayari. White horse. Ibig sabihin, nire-represent yung conqueror, false messiah. Okay, merong magpapakita na false messiah. Sa Revelation 6 verse 3 and 4, merong red horse doon, worldwide wars. Kaya yung mga pa red horse pa dyan.
Oo, makonvict na tayo. Malapit ng pagbabalik ng Panginoon. No? May red horse pala sa Biblia. Yan no, sa Revelation 6 verse 3. Kaya wag ka nang pa-red horse, red horse. Mga kapatid, hindi kita pinagbabawalan. Ang gusto natin, kusa kang sumuko, kusa mong isurrender. Kasi kahit ako salita ng salita dito, kung ayaw mo, wala din ako magagawa. Kaya ang prayer ko, isuko mo sa Panginoon. Ang red horse represent worldwide wars. Maraming giyera during that time. Gusto mo ba ito sa buhay mo? 'Di ba? Hindi lang tayo gustong ma-rapture para makaiwas ng ganito, kundi talagang ito ang sistema ng Diyos kasi we are not for the wrath of God. We are for salvation. Okay, sabi ni Pablo. Pale horse, okay, death by sword, maraming mamamatay sa sword, famine, plagues, and wild animals. Sa Revelation 69, seals, okay, martyrs under the altar, maraming papatayin. Day of terror, great earthquakes, sun, moon, and star disturbances. Kaya maraming, kahit itong mga nilikha ng Diyos, maapektuhan. Yung 7 seals pang 7, Revelation 8, silence in heaven, parang tahimik ang langit. Sa dami ng nangyayari, parang sarado ang langit. Pero nandun tayo. Busy tayong ikinakasal ni Kristo. Busy tayong nag-aawarding. Kaya nung gusto niyong buhay, di ba ang prayer natin, umayos tayo para masama tayo sa rapture. Don't miss the rapture, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Pakisabi sa katabi, don't miss the rapture. Oh God, hallelujah, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. 7 trumpets. O ito naman yung 7 trumpets. Okay, green grass. And 1/3 of the trees are burned. Kaya yung green magiging brown, magiging black kasi masusunog. Maraming pagsusunog sa time na yun. 1/3 of the sea turned to blood and 1/3 sea life destroyed. Yung sea, yung mga isda, maraming mamamatay. No, 1/3. Okay, 1/3 of water turned bitter. Okay, kaya yung matamis. Okay. Yan, natubig yan sa Finland. Uminom na kayo ngayon, baka mamaya maging bitter yan. No? 1/3 of sun, moon, stars do not shine. Locust, while the beast, military power. Locust, okay? Military, kaya puro military, puro putukan, bombahan, nuclear. Maraming pwedeng mangyari. Massive demon-led army. 200 million killings. 1/3 of mankind with fire. No? Grabe ito, yung time na yon. Ano pa? So yun po, 7 vials. Yun po yung pinakamatindi. Kasi sa time ng Great Tribulation na ito, tatama ito sa Great Tribulation. Yung 3.5 years. Harmful and painful sores on the follower of the beast. Sea turns to blood sa Revelation 6. 16 verse 3, sea turns to blood. Every living creatures die. Every living creatures die. Rivers, springs of water becomes blood. Okay, mankind is cursed by the sun, blaspheme. The beast military power is afflicted. The Euphrates River dried up. World armies gathered to Armageddon. Okay, yun po yung bago dumating si Kristo. Lahat ng pananakop, lahat ng mga bansa na gustong sakupin ang Israel, wawasi-wasi niya. Sabi niya, I will smite the nations. Sabi ni Kristo, lahat ng gustong tumupo sa Israel. Kaya may Battle of Armageddon. At isipin mo, gaano ka ka-high-tech sa armas mo, kalaban mo ang Diyos, kagera mo ang Diyos, wala kang laban. Kaya ang yang mangyayari, tatapusin ni Lord ang lahat, papayapain niya ang mundo, tatalunin niya lahat ng mga bansa na gustong sumakop ng Israel, at even si Satanas, tatalian niya at ikukulong niya para maghari siya for 1,000 years at kasama tayo. Yun po ang magandang balita, kasama tayo sa pagbaba ni Kristo. Hallelujah, Jesus. Kaya napaka-importante na mayroon tayong relationship na totoo sa ating Panginoong Diyos. Casting our crowns, bema seat of Christ. Kaya makita po natin dyan sa 2 Corinthians 5 verse 9 and 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body. Okay. According to what he has done, whether good or bad. Kaya padadaanin sa apoy. Bema seat of Christ. Judgment seat
of Christ. 1 Corinthians 3 verse 12, if anyone builds on the foundation with gold, silver, and precious stones, will not burn and receive reward from God. Kaya kapag hindi nasunog, okay, original yan. But building materials made of wood, dry grass, or leaves, if anyone works is burned up, he will suffer loss. Okay, magsasuffer tayo. Isipin mo, wala kang ibibigay na corona mo sa Panginoon. Ligtas ka nga, yes, nandun na tayo, kaya lang wala tayong ibibigay. Sabi niya, he will suffer loss. Magsasuffer tayo. Sayang, tinutuo ko sana, di ba? Magsisisi tayo. Sayang, tinutuo ko sana yung pagre-repent ko. Sana tinutuo ko sana yung Christianity ko. Sa pagbibigay ko, sa paglilingkod ko sa church. Sana totoo yung ginawa ko sa kaibigan ko na yon. Okay? You will suffer loss. Okay, though he himself will be saved. Kahit naligtas ka, kaya lang may suffer. Magsasuffer ka ng talo. Okay? Lahat ng ginawa mo, sunog. Isipin mo yon, nagluto ka ng masarap, kaya lang sunog. Di ba? Sayang. Di ba? So yung parang gano'n. Kaya marriage supper of the Lamb. Kaya dyan po ikakasal tayo ng ating Panginoong Diyos. May celebration. Hallelujah. Okay, Bema Seat of Christ. Kaya doon po yung corona. Bibigyan tayo ng corona. Kaya yung po, marriage supper of the Lamb, we must shout with joy because we are so happy. We will say that God is great. The time has come for the Lamb's wedding party. Kaya His bride has prepared herself. And God has given her linen clothes to wear that are bright and clean. These special linen clothes show the good things that God's holy people have done. Verse 9, then the angel said to me, write down this message. There will be a special meal at the Lamb's wedding party. God has truly blessed those people that He has asked to come that meal. Kaya kasama po tayo. Meron tayong wedding supper of the Lamb. Hallelujah. Kasama natin. Ikakasal na tayo kay Kristo. Kaya umayos sana yung mga pag-uugali natin. Kaya tayo dinidisciple sa righteousness. Dinidisciple tayo sa holiness. Kaya tinuturuan tayo ng maayos na pamumuhay. Para pagdating ng ating Panginoong Diyos, meron tayong reward. Hindi masusunog. Hallelujah, Jesus. Amen. Glory to God. Kaya tayo po'y maging excited. Excited ako. Hallelujah. Kapag inaaral ko ito yung parang lalo ako na-excited na maglingkod sa Panginoon. Kasi may chance pa. Kasi may panahon pa. Kasi mayroon pwede pang gumawa for the glory of God. Hallelujah, Jesus. Sabi niya dyan, a crown of life. Ano itong mga crown na ito? Casting crowns. Crown of life. Yung faithfulness mo in temptation and trials. Sa time ng temptation, sa time ng trials. Di ba? Pinili mo ang Diyos, hindi mo pinili ang pride. Pinili mo si Lord sa buhay mo. Sabi niya sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, the person will receive the crown of life. Kaya may crown of life. Kaya kung pinipili mo ang Diyos, hindi ka bumibigay sa tukso, akala mo ba wala lang? O akala mo ba pinaglalabanan mo lang? Harapin mo na may takot sa Diyos. Harapin mo na may pananampalataya sa Panginoong Diyos kasi later on may reward tayo. Ano yon? Crown of life. Kaya yung mga pagtitiis natin, pagpipigil sa ating lust, pagpipigil sa ating flesh, alam mo ba, merong reward. Anong tawag doon? Crown of life. Yung faithfulness in times ng temptation and trials, tapat ka pa rin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Letter B, crown of rejoicing. Faithfulness in service. Kaya yung mga pagdadala mo ng pagkain, pag-worship mo, yung pag-aalaga mo ng mga bata, di ba? Pagngiti mo sa tao, pagngiti mo sa church, pag-welcome mo, yung mga maliliit na bagay na walang nakakapansin, tandaan natin, crown of rejoicing, faithfulness in service. Hindi ka nagsasawa, di ba? Hindi ka na, kung walang pumapansin, bumababa yung commitment mo sa service. Sana habang walang pumapansin, mas maganda, lalo kang maglingkod, lalo kang mag-serve sa Lord. No? Kasi bakit? May corona tayo. 19, you are the people that make us very happy. We know that you will continue to trust God. So when our Lord Jesus returns, we will be proud of you. You will be like a crown
that He gives us when we stand in front of Him. You show the great results of our work. Yes, it is because of you that we are happy. Kaya yun po yung service natin, maging tapat tayo sa paglilingkod. Kaya mga ginagawa ninyo, mga SOD, at saka yung mga SOD later on, at saka yung kasama ng bawat isa, kung ano mang ginagawa ng bawat isa sa pamilya natin dyan. Hindi man napapansin ni Pastor Jonathan, hindi ko man nakita yan, pero nakita ka ng Diyos. Kasi doon naman nakalista ang lahat, nakabidyo ang lahat sa langit. Wala tayong maitatago doon. O original man o fake yan, nakabidyo tayo sa langit. Kaya there will be a time wala kang lusot kasi ipapakita nila, nagrereklamo ka, wala kang reward, ito yung nangyari. Isang pitik lang magpapakita yung video, yung pangyayari during that time. Kaya wala tayong lusot. Langit yan. Alam ng Diyos. Okay, kaya yung paglilingkod sana natin, masanay na tayong maglingkod na hindi naghahanap ng kapalit. Hindi naghahanap kung gumawa ka ng mabuti. Hindi yung naghahanap tayo ng kondisyon. Hindi yung naglalagay tayo ng mga kondisyones sa paglilingkod. Bibigyan kita ng baon kung magpapakabait ka. Yung mga ganon na principle, di ba? Marami tayong mga kondisyones, kundi crown of rejoicing, faithfulness in service. Hallelujah, Jesus. Kaya yung mga gift na bigay ng Diyos, huwag nating i-keep sa sarili natin. Ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya lang, dumaan tayo sa proseso ng paglago. Kasi bakit? Tayo yung church, we are not using people. We are serving people. Ayaw natin na pumunta ka sa pulpito at makikilalanin ka ng tao, maging sikat ka later on na wala kang tamang pag-uugali. Diba? Ire-represent mo kasi ang Diyos doon. Kasi kung hindi ka dumaan sa proseso, ano ang ituturo mo later on? Kaya ang gusto natin, umayos-ayos tayo. At least ma-prepare ka talaga bago ka pumunta doon sa paglilingkod mo. Kaya yun ang principle natin. Bakit natin kailangan dumaan? Bakit mag-study pa? Bakit ang dami-daming mga diba? At ito sa sistema po natin, nakita po natin tumagal ang mga lingkod ng Diyos. Okay? Kasi bakit? Sa tama. Diba? Kasi nanggaling tayo sa iba-ibang lugar, iba-ibang kultura, at iba-ibang church. Ginather lang tayo ng Panginoon dito. Kaya lang umayos tayo. Diba? Kumilala tayo ng leadership para hindi tayo ginagawa yung sarili nating paraan. May paraan ang Diyos. Okay? Na ipinakita niya dito. May vision ng Diyos na pinakita niya dito sa iglesyang ito. Kaya dumadaan tayo ng ganito para bakit? Hindi para pahirapan namin kayo. Kaya hindi tayo nagkaroon ng proseso para pahirapan namin kayo. Para pahirapan namin kayong pumunta doon. Kasi ang paglilingkod, matagal yan. Pero kung wala kang preparasyon, baka gumib up ka. Baka akala mo hindi natin pinag-usapan ng patungkol sa pride. Hindi natin pinag-usapan ng paglaki ng ulo. 'Di ba? Pagdating na sa pulpito mo, dahil in-appreciate ka ng tao, nabiliban ng tao, nabiliban ka rin sa sarili mo. At later on, babagsak ka when kaya pride goes before destruction. Ayaw natin na gamitin ka ng Diyos na later on babagsak ka. Ang heart natin, dumaan ka, matagal man ito na proseso, pero ang gusto natin, tumagal ka sa ministeryo. Tumagal ka sa harapan. Tumagal ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Tumagal ka sa pulpito ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang heart natin. Kaya kailangan mahubog tayo, kailangan ma-prepare tayo, spirit, soul, and body, bago tayo mailagay doon. Hindi lang yung after ng Diyos sa gift mo, after ng Diyos sa ugali natin. Diba? So yun po, diba, magaling ka, kaya lang walang pagpapasakop. Magaling ka, kaya lang nagtali-talinuhan ka. Magaling ka, kaya lang ma-pride ka. Magaling ka, kaya lang you look down others. Paano yung tatagal sa pulpito? Pero kung dumaan tayo sa proseso, gusto mo nang nandoon. Pero tinuturo muna ng Diyos yung pagpapakumbaba, mabasag ka muna, maano ka muna, 'di ba? Hindi sa pagpapahirap 'yon, hindi para patagalin. Okay? Pero ang gusto natin, umayos tayo para pagdating natin doon sa lugar na pupuntahan natin kung saan ka ilalagay ng Diyos, maayos ka na lingkod. Okay? Hallelujah. Yun ang heart natin. Okay? Para may corona tayo later on. Praise God. Letter C, crown of glory, caring for people. Take care of the group of people you are responsible for. Okay, sa 1 Peter 5 verse 2, they are God's flock. Watch over that flock. Okay? Because you want to. Not because you are forced to do it. Kaya hindi namin fino-force kayo. Ang gusto namin, kusa mong gusto na dumaan sa proseso. Okay, yun po ang heart natin. Not because you are forced to do it. That is how God wants it. Do it because you are happy to serve. Not because you want money.
Okay? Kaya hindi kami naglilingkod because of money. Gusto namin pagpirahan namin kayo. Matagal na kami na sa ministeryo, sana pinagpirahan na namin. Sana may record kami patungkol sa pera, pero purihin natin ang Diyos. Glory to God. Yun ang maganda sa dumadaan sa proseso. Kasi bakit babasagin niya tayo lahat ng area ng buhay natin? Temptation sa pamilya, temptation sa iba, temptation sa lust, temptation sa pornography, temptation sa bisyo, temptation sa addict, okay? Temptation sa pera. Pag-uusapan natin yan, maisusuko yan unti-unti. Para bakit? Para kung gamitin ka ng Diyos later on, may confidence ka, may kabanalan ka, may holiness, di ba? May kaayusan. Maayos. Pag maayos ang lingkod ng Diyos, maayos ang iglesia. Hallelujah. Do it because you are happy. Sabi niya rito, don't be like a ruler over those you are responsible for, but be good example to them. Then when Christ, the ruling shepherd, comes, you will get a crown. Hallelujah. My crown. Crown, one that will be glorious and never lose its beauty. Napaka-importante po yung pag-aalaga natin ng tao, pag-aalaga ng anak, pag-aalaga sa mga kapwa, pag-follow up, pag-remind, pag-iimbita, pag-care ng tao. Kaya napaka-importante yung we care one another. Hallelujah, Jesus. Kaya yun po, para kasi may crown tayo sa Panginoon. Kung hindi man pinansin yung care mo, ano yung tawag nito? People doesn't know how people doesn't care how much you know until they know how much you care. Kaya tao, kaya care tayo, mag-care tayo, maggalaga tayo ng mga kaluluwa for the glory of God. Hallelujah, Jesus. Okay, letter D, crown of righteousness, faithfulness in testimony. 2 Timothy 4 verse 7, I fought the good fight. I have finished the race and I have come remain faithful. And now the prize awaits me, the crown of righteousness. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Kaya the crown of righteousness, yung faithful ka sa patutuo mo. Binago ako ng Diyos. Kaya huwag kang magpatutuo. Later on, babawiin mo. Diba? Sana tuloy-tuloy. Faithful ka sa testimony mo. Kaya tinuturo namin sa inyo, nagme-mentor kami sa mga leaders. Later on, kasi bakit? Kasi para huwag maano yung testimony. Marami na nag-testimony. Kaya lang nasaan sila ngayon. Kaya napakaganda maging faithful tayo. Ako kaya minsan tumataas yung fear of the Lord ko. Kung bibigay ako sa isang tukso, paano na yung patutuo ko? Paano na yung testimony ko? Na sinabi ko sa anak ko, sinabi ko sa asawa ko, sinabi ko sa madlang people na binago ako ng Diyos. And yet ngayon, mabubuhay ako ng ganito. And yet magdi-decide ako ng isang mali. 'Di ba? Kaya napaka-importante yung maano tayo sa righteousness of Christ. Mabuhay tayo sa righteousness of Christ. Siyempre, of course, hindi tayo perfect. Nagkakamali tayo, kaya lang nandun yung pagpapakumbaba. Lord, forgive me. At tatalikuran ko to at hindi ko nagagawin. Kapag ganun tayo mag-repent, ang nagre-repent kasi tumitigil sa dilim. Kung ano yung nirepent mo, tigilan mo na. Kung ano yung hiningi mo ng sisi, talikuran mo na. Okay? Kung hiningi mo na, sorry Lord God, hindi na ako maghahanap ng ibang babae, hindi na ako mag-a-addict, hindi na ako magbibisyo, tulungan, mag-ano ka, tutuhanin mo ang Diyos, magpatulong ka sa Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. 'Di ba? So yun po. Kasi bakit? May crown of righteousness. Wala ho tayong kinukondima. Ang gusto natin, ma-encourage tayo. Gusto natin maging faithful ka sa testimony mo. Yung ginawa ng Diyos. Marami nang nagpatotoo. Kahit dito sa Mother Church, may mga nagpatotoo. Kaya lang nawawala. Nawala sila. Kasi bakit? Yung pag-iingat. Dahil ito nga. 'Di ba? Na ano sila? Natalo sila sa tukso. Kaya huwag tayong magpatukso, mga kapatid. Letter E, incorruptible crown, faithfulness and self-control. Kaya 1 Corinthians 9 verse 25 to 27, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training and to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself be disqualified. Kaya kahit si Pablo, inaamin niya.
Ang kinatatakutan ko after preaching to others, I myself be disqualified. Kaya dinidisiplina niya. Niligtas na tayo ng Diyos, kaya lang mabuhay tayo sa disiplina din ng Diyos. Okay, hindi lang tayo naligtas para gawin natin ang gusto natin. Naligtas tayo para gawin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya magkakaroon tayo. All athletes are disciplined in their training. Kaya patuloy tayo. Don't lose your guard. Don't put down your guard. Kaya patuloy kang nakagwardya. Patuloy kang watch and pray para hindi ka manlamig. Para yung mga sinasabi mo later na katulad ng sinabi ni Pablo dyan, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Pwede siyang ma-disqualified. Nagpipreach na yan, madi-disqualified pa siya. Saan? Sa corona. Saan? Sa crown na ibibigay ng Diyos. Kaya napaka-importante na tayo po ay magpatuloy, na tutuhanin natin lahat. Kaya now is the time na hindi yung papetiks-petiks na tayo, hindi yung palamig-lamig at patambay-tambay na tayo na Kristiyano, kundi maasiwa tayo, ay masigasig tayo, I should say, sorry for the word, magsigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon, asa ng prayer meeting. Wala na yung ang layo naman yung bahay ni sister. 'Di ba? Ang layo naman ng church. 'Di ba? Isipin mo yung taga Kalante. Isipin mo yung taga Rama, ang lalayo nga nila. 'Di ba? Kaya mga kapatid, it's time for us na mag-apoy. Wala tayong aatrasan. Ako po, yun po ang for the glory of God. Nakita ko po yung apoy ko noon hanggang ngayon. Kaya kung saan kumikilos ang Diyos, nandun ako. 'Di ba? Pagka may magaling pastor, pupunta ako. Hindi dahil ako'y pastor, kundi dahil anak ako ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Kaya wag nating tingnan, pastor ka kasi. Hindi ganoon. Okay? Kaya pag pumupunta ako, pag nagsiserve ako, anak, parehas lang tayo na anak ng Diyos. Hindi, I'm not carrying yung name na pastor. No. Pag-abuso sa posisyon yun eh. Kaya napaka-importante na lumalapit din ako sa Diyos as a child of God. Simple lang. Child ako, anak ako ng Diyos. Kaya ganun tayo sana. Amen? Kaya yun po, yan, second to the last na picture natin, we give back to Jesus Christ the crown we have received because He is the only one worthy. Okay, Revelation 4 verse 10, the 24 elders fall down and worship the one sitting on the throne, the one who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, you are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor. Sabi niya sa Tagalog, elders, nagpatira pa sila, lumuhod at sumamba sa Panginoon. At inilagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. Kaya tayo, kung wala tayong reward, kung wala tayong corona, ano ang ibibigay natin sa Panginoon? Baka pagdating natin, Lord Jesus, pasensya ka na, shake hands na lang, walang corona eh. Di ba? Na mapapahiya tayo. Kaya napaka-importante, maglingkod tayo, hindi pa sarado ang langit, open pa ngayon. Kaya mga kapatid, magpakaapoy tayo. Magpakaapoy tayo mga kapatid. Pastor, malayo kasi yung walang malayo kung mainit tayo sa Panginoon. Walang mahirap kung maapoy tayo sa Diyos. Walang matindi kapag tayo ay committed sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang prayer ko ngayon, hindi kailangan itulak namin kayo. Ang gusto natin, kusa tayong sumurrender, sumuko, sumunod, magpasakop kay Hesus Kristo. Kaya yun po ang heart natin sa araw na to, na mapuno tayo sana ng totoong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Last point na po natin, conclusion, paborito ng marami, be strong and immovable. Pakisabi sa katabi, be strong and immovable. Always work, sabi niya dyan, always work, serve enthusiastically. Okay, for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Okay, be strong and immovable. Always work, serve enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Walang useless na paglilingkod sa Panginoon. Kaya salamat sa lahat ng mga nagsasakay sa amin dyan, lahat ng mga nagpahatid-hatid sa amin dyan, lahat ng mga nagpagamit ng CR niya dyan sa amin. Salamat sa Diyos sa lahat ng nagpakape, lahat ng mga ginawa nyo mabuti, gawin nyo sa Panginoong Diyos.
No, kasi sabi niya sa Matthew 10:41. Okay, sabi niya rito, basahin ko lang ito, Matthew 10:41. Wala kasi sa aking ano yan. Okay, Matthew 10:41, sabi niya rito sa salita ng Diyos, sa Bible itself, sabi niya rito for Matthew 10:40, he who received, sabi niya rito, he who receive you, receive me. Okay, and he who received me, receive him and sent me. Receive me who sent me. Okay, verse 41, pasensya na ko, wala akong eyeglass. He who receive a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Kaya pagka tinanggap nyo ang isang prophet, ano yung isang prophet? Minister. Ibig sabihin, yung fivefold minister, kung sa Bible, sa Ephesians 4:11, anong sabi niya doon? The apostle, the prophets, okay, the evangelists, the pastors, and the teachers. 5 yon, represent. Okay, pagka daw pinaglingkuran natin, hindi ko sinasabi dahil pastor ako, sinasabi ko ito kaya maglingkod man tayo sa tao, maglingkod man tayo sa lingkod din ng Diyos, maglingkod tayo sa iglesia. Sabi niya rito, you receive a prophet's reward, you receive a pastor's reward, and he who received a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's rewards. And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water, Bible ito, nanggaling ito sa bibig ni Kristo, and sabi niya, whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly I say to you, he shall by no means lose his reward. Kaya kahit malamig lang na tubig daw ang inoffer mo sa disciple ni Kristo, inoffer mo sa bawat isa. Sino ba mga disciple? Yung nasa church, yung believers. Okay? At hindi lang believers yan. Sabi din ni Kristo, ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo rin sa akin. Kaya now is the time na maglingkod tayo na may totoong puso. Walang tulakan, kundi konbiktahan. Okay, walang pilitan, kundi kusang loob ang ating paglilingkod para hindi masayang ang reward natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi ba tayo natutuwa na may church na tayo dyan sa Turco para may place ng service, para meron tayong mapagbalikan ng ginawa, yung binigay ng Diyos na biyaya sa atin para ibalik natin sa body of Christ. Ganon din sa akin, mapakinabangan ako ng church. Bago ako mawala sa mundo, maibigay ko lahat. Yung lakas na bigay ng Diyos, yung talino na binigay ng Diyos, yung skills na binigay ng Diyos, yung anointing na binigay ng Diyos, maibuhos ko sa body of Christ. Mapakinabangan ako para hindi sementeryo ang makinabang sa akin, kundi ang body of Christ. Kasi there will be a time haharap ako sa dambana ng Diyos at kikiluin, susunugin lahat yung ginawa ko. At pag sunog yon, kung plastik-plastikan yung service ko doon, masusunog talaga. Pero kung totoo yung paglilingkod ko, there will be a reward. Isipin mo, hindi palakihan ng pagsunod sa Panginoon. Kahit isang baso lang ng malamig na tubig na ginawa mo for the glory of God, hindi kalilimutan ng Diyos ang reward mo, kapatid. Kaya hindi palakihan ng gagawin, hindi pa sikatan din, hindi pa taasan. Ang church hindi pa taasan, hindi pa galingan ang church. Ang church pababaan. Okay? Pahambulan tayo dito. Kasi bakit? Siya lang ang mataas. Si Kristo lang ang dapat at karapat-dapat na mapagbigyan natin lahat ng glory later on. Amen ba kayo? Hallelujah. Kaya so whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Lahat man, kumain man kayo at uminom, whatever you do it all for the glory of God. Hallelujah. Salamat. Naalala ko lang, salamat sa mga sauna. Thank you. Hallelujah. May reward kayo. Hallelujah sa langit. Gawin nyo lang kay Lord. Yun lang naman eh. Gagawin natin. Lahat ng mga pinatulog ko sa bahay, hindi ako naghingi. Okay? Pinatulog ko sila at nakita ko. Hanggang ngayon sinustain kami ng Lord sa bahay na ito. Kaya praise God. I have fought the good fight. I have finished the race and I have remained faithful. Kaya yun po ang sinasabi ni Apostle Paul
kay Timothy na anak niya spiritually. My son Timothy, hindi naman niya biological anak yun eh. Ibig niyang sabihin, spiritual son niya. Kaya my son Timothy, sabi niya, fight the good fight of faith. Finish the race. Remain faithful. At yun po ang iniiwan ko sa bawat isa. Fight the good fight of faith. Kayong mga taga-Rauma, mga Kalante, malayo-layo kayo, fight the good fight of faith. Kayong mga taga-Torco, malapit-lapit na kayo, fight the good fight of faith. Kayo nang pinakamalapit sa church. Okay? Oh. So sabi niya, I have finished the race. Finish the race. Tapusin mo ang race mo sa mundong ito. Okay? Hindi natin pinapakialaman yung race ng iba. Yung pakialaman mo yung race mo. Saan ka nilagay ng Diyos. And remain faithful. Kaya maging tapat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon for His glory. Ito po'y isang reminder po para sa atin lahat na patuloy tayo na siguraduhin natin yung salvation natin ay kay Kristo at siguraduhin natin yung paglilingkod natin ay ginagawa natin kay Kristo. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God sa 1 Corinthians 10:31. Kaya lahat ng pagkakaskas mo ng gitara, paglilinis mo, paghuhugas mo, pag-arrange mo ng upuan dyan sa church, do it all for the glory of God. Hallelujah, Jesus. Hindi paramihan ng ginawa, kundi lingkod tayo lahat ng Panginoon. Hindi pataasan, hindi patalinuhan, hindi pataasan, kundi pakumbabahan yan. Kaya tignan mo kung lahat tayo makumbaba, lahat tayo naturuan ng Diyos na mapagkumbaba, kung mayroon mang isang mayabang na darating, halata. Okay? Kaya napaka-importante na para alam natin ang kalaban. Kaya tinuturo natin yung ugaling Kristo kasi naniniwala tayo sa rapture. Amen po ba? Kaya ihanda natin ang buhay natin. Kaya pagdating namin dyan, magtuturo din ako ng Are You Ready? Okay? Kasi yun ang tinuro ko ngayon dito sa church natin, sa Mother Church. Okay? At yan din po ang ituturo ko later on sa next Sunday. Kaya be sure, gawin natin yung paraan para makarating tayo muli sa next Sunday. Hindi dahil sana na nandyan kami, kundi dahil ginagawa nyo sa Diyos ang inyong pagsunod.